Pumalag ang ilang kongresista sa reklamong isinampa ng asawa ni Vice President Sara Duterte na si Atty. Manasseh Carpio. Kaugnay po yan sa paglalantad ng kanilang bank records. Gitna ilang mababatas, hindi pwedeng maging palusot ang pagiging private citizen para hindi mabusisi ang yaman. Nakatutok si Earl Tobias. Nanghaharas at panggulo lang. Yan ang mainit na banat ng ilang kongresista sa reklamong isinampa ng asawa ni VP Sara Duterte na si Atty. Mans Carpio. Giit ni Carpio, private citizen siya at ilang batas umano ang nilabag ng Anti-Money Laundering Council dahil sa pagbubulgar ng kanilang transactions na mag-asawa sa impeachment hearing noong nakaraang linggo. Ang tawag ko sa kaso na to, MEMA. Classic Duterte moves naman ito. Pag nabibisto, eto tulad nito, nasukol sila kasi malinaw yung mga dokumento, takbo sa korte. Itong ginawa nila, parang pinapatunay lang talaga nila na totoo nga yung mga lumabas na mga dokumento, na reports mula sa AMLAC. At ngayon, iniiba na naman nila yung usapan. Harassment na naman ito, panggulo, panglihis ng issue. But I don't feel at all intimidated. They cannot stop us from doing our imperative constitutional duty. Malinaw daw na conjugal at joint ang SALN, mga ari-arian at mga records ng mag-asawa. Kaya naman ipinagdiinan din ni Public Accounts Committee Chairperson Terry Ridon at Good Government Committee Chairperson Joel Chua na hindi uubra ang anggulong private citizen si Carpio. Dagdag pa ng mga kongresista, malinaw na exempted din ang impeachment proceedings sa inirereklamong bank secrecy law ni Carpio. Obvious daw na humahanap na lang ng paraang makabawi ang kampo ng vice-presidente. Asawa sila. Wala naman tayong impormasyon na hindi na sila mag-asawa. Pero decision po ng committee. It's a collective decision of the committee na ipatawag yung AMLAC. Bakit singled out po kami? Hindi po kami yung committee, kami pong apat. Ang malinaw raw ngayon sa ilang miyembro ng Justice Panel, sobra-sobra na ang probable cause sa mga alegasyon laban sa vice-presidente. To me, the burden has already now shifted. Nabanggit ko nga nung lumabas yan na yun na nga, as far as probable cause is concerned, ayun na nga ang smoking gun. Depensa naman ng panig ni Carpio, itinatanggi niya ang 6.7 billion pesos na naglabas-masok na pera sa mga accounts nila ng bise at propagandaan niya ito para siraan ang mga Duterte. Kaya ulo sinasabi ko nga, paano natin madi-deny o ma-admit yung mga sinasabing transaction kung hindi naman kami binigyan ng kopya ng AMLAC at hindi naman namin kami binibigyan ng kopya ng mga reports kung saan galing ang summary ng AMLAC. Pero in my, sa pag-usap namin ni Atty. Carpio, he vehemently denies having 6 billion ba yun o 3 billion? He vehemently denies that. Hindi pa naman nakararating ang kopya ng kaso sa Bangko Sentral ng Pilipinas na idinawit din ni Carpio sa reklamo. Pero naninindigan ng BSP na ginagampanan nila ang kanilang mga tungkulin, katuwang ang AMLAC, alinsunod sa batas, pagiging independent at sa due process. Komento naman ng Palasyo, karapatan po ni Numan na magsampa ng kaso. Ang tanong lamang po kung ito'y magpo-prosper. So, hindi na po hawak ng palasyo at ng Pangulo kung ano magiging desisyon ng korte. Nagpaalala naman sa Senate President Pro Tempore Ping Lacson na ang trabaho nila ay makinig sa ebidensyang ihain ng prosekusyon at hindi dapat kakitaan ng anumang bias sa proseso oras na umakyat ang reklamo sa Senate Impeachment Court. Earl Tobias, IBC News.